Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng pagkaibang amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Unang payapa, magkaroon po tayo ng pakikiisa sa pangunguna ni Pastora Marjorie Quezon. Tayo po'y manatiling nakatayo habang ating inilalagay ang ating sarili sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos ng katarungan, Diyos ng kasaysayan, muli kami ay bumubuo ng isang istorya, ng isang kasaysayan, na kung saan kami ay tinipon mo, inipon. After so many years, Panginoon, andito kami humaharap muli sa katotohanan. Bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan, bukas na puso, na kung saan kung mahirap tingnan, mahirap tanggapin, ikaw ang umantabay sa amin. Itinatalaga namin ang bawat isa't isa sa amin ngayong oras na ito. Sana, Panginoon, kayo po ang gumabay sa amin. Ang aming mga kapatid na nagbiyahe pa sa malayo, ang inyong pagpapala ang aming hinihingi para sa kanila ring pag-uwi. At Panginoon, sa pagbibigay uli ng pagpupugay sa ating mga kasamahan na kung saan ipinrepare po nila ito, inihanda ang isang movie na kung saan, Panginoon, mabibigyan muling, mabubuksan muli ang aming passion, ang aming pagtulong sa mga biktima ng karahasan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiup sama ngayon. Binibigyan lang natin ng kaunting oras yung mga padating bago ko ipakilala ang ating panauhin na magsasalita. Espesyal sa Pampanga dahil ito'y araw ng ating bayaning Jose Abad Santos. Significant also dahil pinili niya ang ialay ang buhay para sa bayan sa halip na mamuhay ng marangya. Magandang hapon sa lahat ng mga estudyante. Ang chairman ng Concerned Citizen for Justice and Peace, Mr. Virgilio Lim. Thank you, Cecil. Maya pa gat kanapon kaya katamangan. Maski madalumdum nga kakit ko. Yung katumbas na ning maya agad kanapon kin Tagalog. O ang katumbas ng maya agad kanapon sa Tagalog o sa Pilipino ay magandang hapon po sa inyo lahat. Sa edad ko na ito, madalas ko pong tanong sa sarili ko kung bakit ang mayap at maganda ay magkatumbas.
magkalapit na probinsya, pero nag-iiba ang salita. Ganun ba? Nag-iiba? Ang mayap sa Tagalog, pwede mo i-translate na mainam o mabuti. Ang maganda, pag translate mo sa Kapampangan, nagiging masanting o malago. Paano yun? Pero, pag sinabi kong magandang babae, pwede. Pwede ko bang sabihin, mayap a babae? O kaya, magandang paligiran. Pwede ko rin sabihin, mayap yan paligiran? Parang iba no? Parang iba. Pero, may salita, pwedeng may paggamit na parehas. At yun ang may nagsasabing magandang balita o yung sinasabi nilang mayap o balita. Siguro naman tayong lahat nakakaintindihan tayo doon. Sa wari ko, hindi na tayo kailangan magsalunan, lalo na pag pinag-usapan yung lingwahe, sining, o yung kultura. Lalo na kung nanggagaling po ang sinasabi natin, nanggagaling po sa ating magandang loob o mayap akalubloban. Yapin po, kaya po, ngayon, nais kong magpasalamat sa lahat na pinaunlakan nyo ang aming yaya na magsama-sama ngayong hapon para manood ng Alipato at Muog, makinig sa mga usapan, at mamaya magsalo-salo tayo. Mahalaga po ang araw na ito, kagaya ng sinabi ni Cecil, dahil inalay ang araw na ito sa dakilang Pilipino, isang anak ng Kapampangan, si Jose Abad Santos. Sa mga hindi nakakakilala kay Jose Abad Santos, siya po ay ang Chief Justice ng Supreme Court noong sinakop tayo po ng Hapon, 1942. Bago umalis po si Quezon patungong US, binigay niya po yung opisina ng presidente kay Justice Abad Santos. Dahil doon, biniyag siya ng mga Hapon at pinilit siyang mag-collaborate sa kanila. Natural, hindi siya nag-collaborate. So, pinatangan siya ng kamatayan sa firing squad. Bago siya hinarap sa firing squad, yung anak niya ay umiiyak at sabi niya sa anak niya, "Anak, wala nang higit na karangalan kaysa sa mamatay para sa bayan." Doon po siya nakilala. Ngayon po, hindi ko po alam kung may mga opisyalis pa tayo ngayon na gano'n. Kaya po itong araw na ito ay marangal, mahalaga at makabuluhan. Sana lalo na yung mga estudyante natin, sana makilala niyo pa si Jose Abad Santos. Makabuluhan din ang araw na ito, ang buwan na ito, dahil buwan ng mga ina. Hindi ko na kailangan paliwanag sa inyo kung paano kahalaga o ang simbolo ng ina. Tayong lahat ay duman sa isang ina. Tayong lahat natuto ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating ina.
Kaya naman po, sana mag-enjoy tayo po sa sine at sana marami tayong matutunan. Nananalangin po kami na lalawak at lalalim pa ang pagkakilala natin sa ating sarili, sa ating pagkatao. Umaasa po kami na lalawak at lalalim ang relasyon natin sa kapwa, sa bayan, at sa inang kalikasan. At sana lalawak at lalalim ang pag-unawa natin at sa praktika natin sa mga salitang mayap, maganda, katarungan, at kapayapaan. Sa ngalan po ng CCJP, ako po ay nagpapasalamat sa pamilyang Burgos na nakiisa sila dito sa Angeles City. Nagpapasalamat din po kami sa Systems Plus Colleges Foundation at sa mga estudyante niya. Nagpapasalamat po kami sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, at sa lahat ng sumuporta sa pagtitipon na ito. Sana po pagpalain tayong lahat. Maraming pong salamat. Ang gabi ang pagbabalik mo sa ulilang bahay. Di ka sa gabing mapanglaw, ang sabi na di raw magtatagal. Ikaw ay sasabi sangkang liwayway. May mga musika humuhugot sa ating kaluluwa. May musikang tayo ay iniindayo sa himpapawid. Ngunit sa hapong ito, may ipakikilala ako sa inyo na magbibigay ng mensahe. Miyembro ng Ugatlahi Artist Collective, isang artist, at kung bakit tayo naririto. Makinig tayo, ang filmmaker at director ng ating pelikulang panonoorin. A message from
J.L. Burgos. Muna dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. Nais ko lang magbigay pugay sa mga nag-organisa ng event na ito, ng film screening na to. Nais ko magpasalamat sa Concerned Citizen for Justice and Peace. Marami pong salamat sa pag-imbita sa amin. Marami pong salamat sa inyong kolehiyo, System Plus, Colleges Foundation. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa amin. Pakilala lang po ako ng bahagya. Ako po si J.L. Burgos. Ako po ay isang filmmaker. Hindi na po ako sa ugat-lahi ngayon. Miyembro na po ako ng isang organisasyon ng mga artista at manunulat. Ito po ang Surian ng Sining. Noong April 28, 2007, merong isang dinukot na aktivista. Dinukot po siya tanghaling tapat sa Evercotesco Mall. Simula po noon, hindi na po siya nakita. Ito po siya, si Jonas Burgos. Si Jonas po, kapatid ko po siya. Siyang aking kuya. Simula po noon ay hindi na nakita ang aking kapatid. Ang inyong mapapanood ay tungkol to sa aming paghahanap sa aking kapatid. Ang kuya ko ay tinatawag na biktima ng enforced disappearance. Konting definition lang, ano ba ibig sabihin ng enforced disappearance? At ano ba ang difference niya sa kidnapping? Sa kidnapping po, ang nangyayari po dyan ay meron dinudukot, kinikidnap, at hinihingaan siya ng kapalit. Kadalasan merong ransom, kadalasan merong nire-request yung nang kidnap sa kanya bago siya palayain. Ang enforced disappearance ay dinukot din po siya, pareho ng kidnapping. Pero ang mga mandurukot dito ay state forces. Ibig po sabihin, either military, police, or with the acquiescence of the state. Ibig sabihin, merong approval ng Estado. Maaari rin paramilitary, maaari rin mga ibang puwersang security forces ang dumudukot. Ayun po ang diferensya niya sa kidnapping. Ibig po sabihin, merong ang gobyerno ang dumudukot sa mga taong kadalasan ay merong sinasabing labag sa gobyerno, or merong sinasabing katotohanan, or merong hindi sila agree sa mga dinudukot nila, kaya po sila dinudukot. Ang kapatid ko po ay biktima ng enforced disappearances. Pero bago ako magtuloy ng kwento, meron kaming tradisyon sa aming pagpapalabas ng pelikula. Kadalasan po nag-shoot po ako ng ganito po talaga sa henerasyon namin. Tinatawag pong 0.5. Okay lang po ba ako mag-shoot ng 0.5 sa inyo? Okay. So bago po ako magtuloy, sandali lang po ito. Kung hindi nyo po nakikita yung lente, ito po yung lente, ibig sabihin, hindi kayo nakikita ng lente. So, ganun-ganun na lang kayo kapag natatakpan po kayo. Okay lang po ba? Yan, salamat po magpatay ng ilaw. Yan, sa kailangan. Sama po kayo. Okay, game? A naman dyan, A! Quality control lang po. Isa pa po, sorry. Alam ko gusto nyo na manood ng pelikula, pero ready? 1, 2, 3. Yay! Yan, salamat po. Babalik po ako sa storya ng aking kapatid. So simula po ng 2007, hindi ko na po nakita si Jonas. Hindi na namin nakita ng aming nanay. By the way, kasama ko po ang nanay ko. Maaari ka po bang tumayo?
Meron lang po akong request bago sana tayo magsimula ng pelikula. Katulad din ng pagpapalabas natin sa mga sa sinihan, nire-request ko po na pwede bang pa-silent ang inyong mga telepono. Pangalawa, yung brightness, babaan po natin kasi baka meron tumawag at makadistract po tayo sa ating mga katabi. Bakit ko po pinapagawa ito kasi kumbaga respeto sa ating mga katabi na nais manood. So ayun po yung request ko. Tapos yung panghuling request ko ay sana po magbigay po tayo ng atensyon sa pelikula. Dahil po ang kwento ng mga Desa para sa petition ng Sinimalaya, lahat po yun ay may mga artista. Kami po ay wala dahil ang pelikula namin ay nag-iisang dokumentaryo ng Sinimalaya. At nanalo po ito ng Special Jury Award. Yun po, ang request ko po muli ay sana po tapusin natin yung credits hanggang sa huli dahil may mga nais pong sabihin ang pelikula at ayun lang po yung pagkakataon namin magpasalamat sa naging bahagi ng pelikula. Nais ko sanang sabihin sa inyo na mag-enjoy kayo sa pelikula pero katulad na binanggit ko kanina tungkol to sa enforced appearance, hindi po siya ka-enjoy na karanasan. Isa lang po ang masasabi ko kung hindi siya ka-enjoy, sana na lang po maging bukas ang inyong isip. Alam ko karamihan ng mga nandito ay nais maging pulis. So sana buksan ninyo ang inyong isip, buksan po ninyo ang inyong diwa para maintindihan natin ang mensahe ng pelikula. Hindi po kayo mag-enjoy sa pelikula, sigurado ako. Pero sana po maging makabuluhan ang inyong araw. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Pagkatapos po ng pagpalabas ay meron talkback. So sana po magstay po kayo muli rito. Muli po, mabuhay po kayo. Malaman. Gusto natin magkaroon ng update. Marami ang tulong ng teknolohiya sa mga pangyayari ngayong panahon. At isa ang pelikulang napanood natin upang tayong narito ngayon ay makaisip at makapagmuni-muni. At maaaring buksan ang inyong puso, buksan ang inyong isip, at ipipresenta po namin sa inyo ang ating mga panelists kung may mga agam-agam kayo, kung may mga paliwanag, kung may gusto kayong maliwanagan pa sa inyong napanood. Alam po natin, napakatahimik po natin dahil tumalab yung napanood natin. Hindi kagaya ng ibang pelikula na ating palaging nakikita sa mga mall. Kanya po, may special screening nga tayo. And I think we're ready. Tatawagan ko na po ang ating mga panelists sa ating harapan. We have our director himself, our documentarist, Director J.L. Burgos, Mrs. Edith Burgos in person, ang budihing ina po ni Jonas at ni J.L. It's a reunion for us. I've met him more than a decade ago in court. Please join us on stage, Judge Omar Viola. Also joining us on stage, tawag po natin from Tarlac, Attorney Joe Clemente. Also a human rights lawyer from Tarlac, Attorney Erickson de la Cruz. We have our official representatives from the CHR, Region 3, Commission on Human Rights, Region 3, Chief Promotion and Advocacy Division,
Isabel Maria Rivera. We also have Abigail DC Paras, Information Officer, 2 Promotion and Advocacy Division. You've seen her many times. Benedictines always teach their students, right? We have the current directress of St. Scholastica Academy in San Fernando, Sister Mary Jean Manansang. We also have the chairman of CCJP, Hill Lim, we have Pastora Marjorie Gese from the United Church of Christ in the Philippines. Kompleto na po tayo. Ayan, kompleto na. Ayan. Maaari na po tayong umupo. Mabigat eh. We can feel the silence. Mauna na po ako magtanong. Iyon nga po ang itatanong ko. Hindi kami lahat makaimik. Kanya gusto kong ibigay sa inyo mikropono. Pwede po ba ninyo kaming i-update mula sa makabasag katahimikan na panonood namin? Bigyan po ninyo kami ng update ngayon. Yan ang una kong tanong. Anong bago? Hello po. Pwede po ba buksan yung ilaw dito para makita ko rin sila? Gusto ko po sana makita yung... Gusto namin makita yung audience kasi yung purpose po ng talkback ay pakikihalubilo sa tao. Itong gitnang part sana para makita ko sila. Una po, kung nakita po ninyo nakasulat sa likod, tandaan po natin, pinalabas to August 2024. Nakasulat doon sa last part ay merong 12 dinukot since Marcos Jr.'s term. Hindi na po siya 12. Out of this, ngayong buwan na to, ang alam ko po, nadagdagan na siya. Kasalukuyan, meron ng 19 na nawawala ng mga aktivista at hindi pa rin nakikita. Tandaan po natin, sa loob ng magtatatlong taon ay 19 na nawawala. Hindi po ako magaling sa math, pero technically parang lumalabas. Every other month ay merong nadudukot na isang aktivista. Kaya po ginawa ang pelikulang to ay para sana mahinto na. Pero nung pinalabas to noong August, nadagdagan na naman siya ng 5. Ayun po yung update. Ay tatanggap na kami ng mga katanungan magmula sa audience, magmula sa iyong mga naimbitahan namin. Kung maaari lang po, sabihin ninyo pangalan nyo, kung may organisasyon kayo, kung sino ang nire-represent ninyo, o kung kayo ay kasama sa mga pamilyang hanggang ngayon ay naghahanap. At kung kanino po kayo magtatanong. Meron po kami mga ushers na nandyan para tignan kung sino yung magtataas kamay at magtatanong. Bibigyan po kayo ng mikropono. Habang wala pa po nagtatanong, magchichismis lang po muna ako. Sige po. Alam niyo po ba ang pelikulang to after lumabas sa Cinemalaya? By the way, this film was given a grant by the office. Technically, it's the office of the president who gave us money because the grant was given by Film Development Council of the Philippines and Cinemalaya under CCP. So, wala po yun sa pera ng office of the president. Nung pinalabas po namin ito sa Cinemalaya, dahil ganito nga po klaseng storya, gusto namin ito ipalabas sa pinakamaraming tao pwede namin pagpalabasan. So, para po kami makapagpalabas, we have to ask for a permit, screening or showing permit, screening permit. Ang isa pong nagbibigay, ang nag-iisa lamang na nagbibigay ng permiso para ipalabas namin ito publicly ay ang tinatawag na MTRCB. So, nag-submit po kami sa MTRCB ng na to para bigyan kami ng rating. At una nilang ginawa, ang una nilang binigay sa amin na rating ay X-rating. X-rated po siya. Sister, sorry, nanood ko po ng X-rated. Pero ano po ang dahilan? Ano bang sinabi ng MTRCB?
this is the exact clause that they used to justify the X rating. They said, the film tends to undermine the faith and confidence of the people to the government. Ibig sabihin, sa Tagalog, sinisisi nila ang pelikulang to kung bakit walang tiwala ang mamamayan sa gobyerno. Binigyan nila ng X rating. So, technically, ang X rating, it's banning for public viewing. Sa Pilipinas po, basta binigyan ka ng X rating, ay hindi ka pwede magpalabas. So, dahil binigyan po kami ng X rating, pasensya po, madaldal na po ako. Dahil po binigyan kami ng X rating, ito po ang kailangan daw namin pumunta sa MTRCB for them to explain why we were given an X rating. So, unfortunately, hindi ako pwede nung araw na yun. Pumunta rin yung producer namin, nandito siya somewhere. So, pumunta siya. Tapos, alam niyo po ba, ang unang-unang sinabi ng board ng reviewers sa aming producer, sabi nila, what if balikan kaming MTRCB ni General Anyo? 1. 2, sabi nila, I called our contacts at the Court of Appeals and asked if there's still an ongoing case. So, sabi ng contact niya, there's still an ongoing case. Therefore, tama ba, Judge? Sub judice? Okay. Pero ito po ang babalita ko. Wala na kaming kaso kasi we would know, kasi we filed the case. And the case was resolved already. Therefore, no more case. So ang sabi po namin, alam namin tapos na to. Alam namin wala ng kaso. Tandaan natin, ang kanilang trabaho ay mag-review ng pelikula at hindi mag-abogado. So, nalaman namin kung ano yung kaso na yun. It's a different case. It's a case which my mother is involved with, but it's not about Jonah's case. So the sub judice does not, it doesn't apply. Doesn't apply basically. So ano pa po ba sinabi ng NTRCB? Sabi nila, subversive. So tinanong namin, ano po ba yung subversive sa pelikula? So sabi nila, napakarami. Ayun ang sabi nila, napakarami. So another thing, sabi nila, naalala niyo yung sinabi ng isang military na official na sabi niya, 99% dapat makita siya within 1 month, kung hindi, cadaver na siya, right? So dapat daw meron kaming disclaimer doon. Sa kanyang galing mismo yun eh. Sa kanyang nanggaling yun. So we've decided na hindi na kami maglalagay ng disclaimer at prerogative po yun ng direktor. Panglima, sabi nila, dapat daw binigyan namin chance si General Anyo to speak. So, hindi rin namin, ayaw nga kaming harapan ni General Anyo. Unang-una. Pang-anim, sabi nila, naalala niyo po yung animation ng torture scene? Sabi nila ng MTRCB, ng board reviewers, it's too graphic. The animation is too graphic, sabi nila. Yung panghuli, sinabi nila, parang leftist ay ng term nila. So tinanong namin, ano po ibig sabihin ng parang leftist? What does it mean? Ano po ron sa pelikula? Sabi ng reviewer, kasi sinisigaw kayo ng ipaglaban. So tinanong namin, masama po ba yun sabihin ipaglaban? Sabi ng reviewers, hindi naman, pero sa aming mandato, bawal yan. So yung mga binanggit ko ay nang dahilan nila ng X rating. Tandaan natin, ang pelikulang to ay dokumentaryo, totoong buhay, walang script, at totoong nangyayari sa ating lipunan. So when we analyze the reasons, we come up with the conclusion na they nitpick parts of the film to give us an X rating. So they said, if you remove this, if you remove that, and alisin niyo yung animation, alisin niyo yung ganyan, we might consider to remove the X rating. You know what we did? Not a single frame, not a single second was changed. Dahil naniniwala kami na labag yun sa batas ang kanilang ginagawa. Na ang kanilang ginagawa ay pagtatakip sa katotohanan at censorship yun. At sa Pilipinas, bawal yun. Not a single frame was changed. So ang ginawa namin, nag-apply kami for a second review. Konti na lang po. So na second review, kailangan ulit tayong magbayad. Ang bayad po para magpa-review ka, 20,000.
So nung binigyan kami ng X-rating na 20,000, tapon na yun. Wala na yun. So para ano kami ng second review, we have to pay another 20,000 para bigyan kami ng another rating. Dahil kami ay maingay, dahil kami ay nanindigan, dahil kami nagpost sa social media, at kami ay nandoon sa labas ng MTRCB at sinasabi namin na mali ang kanilang ginagawa at labag yan sa batas at labag yan sa karapatan namin magpahayag. Eventually, we were given an R16. Kaya po kami pwede magpalabas sa mga lugar na ganito. Yun po. Yun po ang update. Maraming salamat. Yes, Sister Mary. First of all, I'd like to congratulate you for this XXX rated. Salamat, sister. I agree with you, don't get any frame out of it. It is really so moving. But because of this, I remember a friend who is desaparecido. Siguro kilala niyo siya. Si Kaloy Taya. Kilala niyo po siya. Hindi lang yun. Nag-enter siya ng Benedictine sa San Beda. Kaya kilala ko po siya. Kasi nung siya ay aktivista, pag gusto bisitahin siya ng nanay niya, doon sila I was Dean of College noon, ng St. Scholastica's College, Manila. Doon sila sa second floor ng aking opisina nag-meet ng kanyang nanay. Kaya I was so... Dalawa silang monks na nag-underground. Yung isa, he surfaced, pero hindi niya alam kung anong nangyari kay Kaloy. Now, he is a secular priest now. But until now, like Jonas, hindi pa rin namin alam nasaan si Kaloy. Anong nangyari kay Kaloy? Patay na ba si Kaloy? So, lahat ng mga tinatanong nyo kay Jonas, tinatanong ko rin about our friend, Kaloy Tayag. So I hope naman na meron tayong sinasabi nyo nga, some kind of ending. Parang, kasi nasa tayo, parang wala tayong closure. So, what you are wishing for Jonas, I also wish for our friend, Kaloy. Thank you po. Salamat po. It's not necessary. It may not necessarily be a question. It can be a reaction sa ating pong napanood that our panelists can respond to. I see one from the media. Mr. Justin Cayetano, please. Go ahead. Kaya mo yan. I give my regards to Please introduce what media outfit you represent. Salamat. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. And I give my regards to Ma'am Editor Burgos. Siya po pala asawa po ng ating isa din na bayani na si Mr. Joe Burgos. Ayan, bali po ma'am, ang tanong ko lang po ngayon sa panahon po natin ngayon, no? Kumusta na po yung ating, what is the state of the Philippine press right now? Kung kumpara po natin noon na meron po tayong pahayagang malaya at saka we forum, sa ngayon po sa panahon po na kung saan meron na po tayong Gen X at saka millennials, yung po bang naging experience po ni Mr. Jonas Burgos, masasabi po ba natin na relatable pa rin po ba sa ngayon? Actually, the existence of We Forum and Malaya during martial law was an exception. If I may say so, it was the courage and independence of the publisher editor, who happens to be my husband. It was the only legal newspaper that opposed the government during the time of martial law. Later on, marami na nagusbuhan, pero hindi lang naman yung We Forum at Malaya ang may publication. Marami pong publication. Naiba lang yung We Forum at Malaya dahil nakakuha kami ng permit. So legal, above ground.
Today, obviously there is so much freedom, pati fake news labas ng labas. Ibang problema yan. But I think what we should watch out for is self-censorship. I know a lot of practitioners who would rather not write about a story because it might endanger them. But I also know a lot who are still very independent and come out with their stories. I think the comparison would be in the existence still of oppressive laws. Before and now, parang pareho lang din naman. The moment you criticize the powers that be, you become targeted. The moment you help the oppressed, pinili mo magsilbi sa mga mahirap, labeled ka na kaagad. Komunista ka, red dot ka, and that makes you a target. So magkadugtong-dugtong na yan. Ang tanong kasi dapat talaga maraming data. I don't have data with me. But as somebody who has seen oppression of martial law, as a member, head of a family who has suffered so much during martial law in all aspects, economically, psychologically, I still say that it is still your individual responsibility to instill in the children love for country and love for what is right and fear of God. Kung yan sana ipagpatuloy hanggang ngayon, sana hindi nangyayari itong mga ito kasi lalaban talaga when it goes against your principles. So up to now, nandiyan pa rin yung laws, mas nadagdagan pa. Even if we have the Anti-Enforced Disappearance Law, Republic Act 10353, and the ATA Anti-Terrorism Act, they are all weaponized against citizens who are outspoken. That was one of the reasons why Jonas was taken. He was outspoken and he had influence. Can I add something? Sure po. Kasalukuyan po may isang journalist na nakulong. Kinakamping po namin siya. Ang pangalan po niya ay si Frenchie May Cumpio. Nakakulong po siya sa Visayas. 5 years na po siya nakakulong. Yung kaso po niya nasa top 10 sa buong mundo ng kaso na kailangan bantayan dahil attack siya sa press freedom. Pangalawa, nung kami po ay nagpalabas sa Sinimalaya, may mga kasama rin ako rin sa Sinimalaya na hindi pinalabas. Una, yung Los Sabongeros. Yung Los Sabongeros, tungkol po yan sa mga sabongero na dinukot din. Nag-decide po ang Sinimalaya Foundation na wag na ipalabas yun dahil may security threat. Ayun yung exact nila. Pangatlo, meron pang case na same Sinimalaya rin. Ang title ng pelikula ay Aso. It's about the development aggression of the Ayala Land. So Ayala Land yung parang tinutukoy doon. Ngayon, ang pinagpapalabasan namin ay Ayala Malls. So, yung promotion wala. So, nung bumibili ng ticket yung mga tao, sinasabi nila sold out. Pero ni isang tao wala, tao sa loob. Tapos sa labas meron nakasulat. Disclaimer. So, meron ganun ng Ayala Malls. So, pangatlo na yun. Pang-apat, recently, yung Cine Panalo, yung Pure Gold Cine Panalo, isa siyang festival. Meron isang dokumentaryo doon na tungkol sa West Philippine Sea. So yung tungkol sa mga mangingisda at yung pagbabantay ng mga ating Navy officers at saka yung mga mangingisda. May tumawag daw sa Cine Panalo at nag-decide yung festival na wag na ipalabas ito. Hindi namin alam kung sino yung ano. So ibig ko sabihin, ang attack sa pamamahayag ay tuloy-tuloy. So 4 na dokumentaryo yun sa loob lang. Wala pang isang buwan. Yun po. So kung ang tanong ba ay meron bang atake sa press freedom, meron po. Maraming salamat po. Mula po sa ating mga estudyante. Yes. Pakilala ka and then kung sino ang gusto mong tumalakay ng iyong tanong. I would like to greet you all po. Good evening. My name is Martirisan Miranda. I am a second-year student currently studying computer engineering po. And as someone who continuously strives to educate myself more on these matters,
I have actually prepared 3 questions while watching the film, if that's alright with you, and anyone po involved during the filmmaking process, and of course the panel po are free to answer these questions po. So first of all, I would like to ask, how did you come up po with the title Alipato at Moog? Ako po yun. Parang ako lang po yata makakasagot. Una po ang alipato, di ba? Yung kapag nagsisiga ka, yung lumilipad na baga, flying embers sa Ingles. Ano? So yun, specific yun, yung flying embers na yun. Yung sa unang part ng pelikula, sabi ko, hindi ko akalain na ang pagtukot sa aking kapatid ay parang alipato. Ang alipato ay maaari siyang spark, pero maaari siya mag-disappear. Kung gaano kabilis siya umangat, ganon din siya kabilis mawala, right? So, ayoko na sabihin ko ano yun sa inyo. Pero ang muog, ano ba ibig sabihin ng muog? Ang muog po ay fortress. Ibig sabihin, isang structure na may pinoprotektahan isang bagay, isang lugar, o isang tao. Maaari mo siyang tingnan dalawang aspeto. Muog na pagtatakip, isang fortress na pagtakpan ng katotohanan, pwede mo tingnan ng ganun. Pero pwede rin mo siyang tawagin muog na pagbubuo ng muog ng mga like-minded people, na mga biktima ng sabilitang pagkawala, na mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao. So pwede mo rin siyang tingnan ganun. So ayun yung ibig sabihin ng alipato at muog. Kayo na po mag-decide kung ano ang gusto niyo yung ibig sabihin. Okay, thank you so much po. And yung second question po is, how many years did it take po to develop this film? And ano po yung, on a technicalities terms po, ano po yung mga difficulties na na-encounter niyo po securing various like interviews, clips, and of course po, lalo na po sa mga media po natin, ano po yung mga difficulties po na na-encounter niyo while developing this film po? Paumanin po ulit dahil ako lang po yata talaga makakasagot noon. Kung nakita po ninyo sa unang-una, April 28, dinukot si Jonas. Meron na kaming shoot ng May 1. So 2 days after Jonas was abducted, nag-shoot na kami. Bago pa po madukot si Jonas, ako po ay gumagawa na ng pelikula. So mahalaga sa amin ang documentation. Pero sa mga human rights worker, alam ni Sister yan, ang isa sa pinaka-importante sa paghahanap ninyo sa search ay documentation. Mahalaga po yun. Not for making a film, documentation as evidence. So ayun po yung ginagawa namin ng time na yun. Later, na-realize ko, gusto kong gumawa ng pelikula. Pero nung tinatry ko na siyang gawin, naghahanap ako ng happy ending. Unfortunately, walang happy ending. At umabot na siya hanggang ngayon. So nung a few years back, 2 years ago siguro, may nakausap ako isang bata, aktivista to, tapos hindi niya kilala si Jonas. Hindi niya alam yung kaso ni Jonas. So heartbroken ako. Heartbroken ako dahil hindi niya kilala. Heartbroken ako kasi responsibilidad namin pamilya, responsibilidad ko na ipakilala si Jonas. So that's why I decided na sumali sa Sinimalaya. At fortunately, tinanggap ako. Yun po. Yung mga hard parts, may mga nais kaming interviewin. Halimbawa, katulad ng binanggit ko sa pelikula, yung military na nag-leak ng information sa amin. May mga kaibigan po kami sa military. May mga tumutulong sa amin from within. Pero, nung gusto na namin siyang kunan ng camera, ayaw niya na humarap dahil natatakot siya. May mga taga-CHR din ako sana gustong may interview. Nakausap na siya, pumayag na sila. Pero nung mag-shoot na kami, sinabihan na sila ng mga boss nila, ng asawa nila, na huwag na kayong sumali. Huwag na kayong sumama dyan dahil natatakot sila. So ayun yung mga difficulties. But pero ang pinakamahirap dyan, yung balikan mo, yung agony, yung pain, ng simula pa noon. 1 taon ako nag-edit niyan eh. So, nung nag-edit ako, nagbe-breakdown ako along the way. So, ayun yung hardest part for me. Okay po. And finally po, this is last question. This is po very general question na po siya. I apologize po for the specific questions on the first 2 questions I asked. Pero I would like to quote po a saying from our national hero, ang kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Therefore, I would like to ask po, other than, of course, the disappearance of Jonas,
what has been the driving force behind this film, and what would you advise po for students who are aiming to be activists as well and to be more involved in today's politics po? Ako kahit ang mga hindi ka gusto maging aktivista, dapat mulat kayo sa nangyayari sa lipunan. Kaya I'm grateful na ipapalabas to sa mga future police natin. Ang nais lang naman namin maging humane kayo, magbukas ang inyong isipan. Hindi mahirap magpakatao at hindi mahirap maging tao. Ay lang naman ang request ko sa inyo, sa kabataan specifically. Personally, ayan na, si Ma'am Edith. From the point of view of a mother, kayo po magtapos ng pag-aaral. Yan ang sinabi ko sa lahat ng anak ko. Your only obligation as a student is to study. But open your hearts and your minds. Pag-aralan ninyo kung anong nangyayari sa lipunan. At gamitin nyo ang pinag-aralan nyo. Siyempre gusto ng mga nanay at tatay nyo, matapos kayo at maging safe kayo. Ganun din po ako noon. Ayaw kong payagan yung mga yan mag-rally. Pero nung nakita ko na may kailangan talagang involvement, hindi ko lang sila pinigilan, sumama din ako sa rally. So, graduate, follow your parents, but open your hearts and minds and do what you can at the moment when it's needed. I was raised by the Benedictines, so I would like to ask Sister Mary Jane to personally answer that question. How do you raise the Yeah, Benedictines? actually, since 1975, we have made as our, what they call now, hashtag of all our schools, education for justice and social transformation. And I have a whole module about what that means. What it means is that when we educate you as students, the usual thing is that, okay, then you will go to society and run society. But if there is something wrong with society, anong gagawin? You are still going to be educated to run society, but not as it is. But we are going to, and that's what we are doing, we are educating them to be agents of change. That is what you ought to be, kayong mga kabataan. And I am not saying you are the hope of the future. You are the hope of the now, not the future, ngayon na. No? Kung meron kayo talaga, ang tingin ko, ang isang tao na may konting intelligence at konting puso, they should be very, very conscious kung anong nangyayari sa ating bayan. Corruption in all aspects. No? Walang sense of the common good. Lahat ng ilayan yan, no? Ay yung pagkukurakot. Anong gagawin nyo? Makialam kayo. No? Kahit ang estudyante pa kayo. Well, noon sa Scholastica, meron kaming rule. Kung ikaw ay grade school, kailangan kasama ka ng parents mo na mag-rally. Kung ikaw ay high school, kailangan mo ng permission ng iyong parents. Kung ikaw ay college, wala ka ng permiso. You just use your 10 absences in order to go to the rally. At saka meron na po kaming I remember there was a time when talagang maano na yung martial law. Meron kaming bus na nandiyan na sa harap ng eskwela. And I was dean of college, and I cannot tell my students, you go to the rally. Kung hindi ako pumupunta sa rally, how can I not walk my dog? So I can proclaim to you, I am an activist. And an activist is an activist forever. Yun ang sabi ko sa inyo. Ako nung pumasok sa UP, sabi ko, huwag kang sasama sa mga organisasyon na ganito ha. Kasi nung ang nanay ko, nung pumasok ako sa UP, sinabihan din ako na huwag ka nag-activista, mag-SCA ka na lang. Alam niyo yun, Student Catholic Action. Kasi martial law nung panahon na yun. Kaya lang, as we mature and as we grow older, the thing for us now, siguro, is to cultivate an advocacy. If ang feeling mo, your advocacy should be on environment, by all means, work on it.
Diba? If you want to become a journalist, stand up for the truth. Hindi lang naman kasi pagpupunta sa rally ang pagiging aktivista. Diba? Yung advocacy mo, yun ang magpupush sa'yo para gawin mo yung tama at para makatulong ka sa lipunan. Yun lang po. Judge. Gusto kong makarinig mula kay Judge. In 2009, 2010, they called us the Fearless Five, 4 men and 1 teacher. But I was the one who faced you in court because the 4 men had families. I have dogs, so maraming makakagat bago ako mawala. You were the one who gave us a chance at that time. When we were fighting, our advocacy was for the trees. Kung lahat kayo taga Pampanga, you know those strange white figures. And they said we were vandals. We were creating fear because one morning suddenly the trees had those images. Our last resort was to go to court. And we had to sue the executive secretary, Paquito Ochoa, because he was the one who signed the killing of the trees. I don't know what it is about April. To kill the trees was signed on April 25 on Earth Day. It was an Earth Day celebration. We went to court and my prayer was, sana makakita kami sa court na naintindihan yung kaso kung bakit nilalaban yung puno. The trees lives, the trees die, the forest lives forever. Kana nila ako napatangong sumama sa grupong ito. Different advocacies, but the bottom line is, we fight for what is right. We stand for the voiceless. Fiscal, ano na pong nangyari magbuhat noon? Tapos may second question ako. You were in Bulacan at the time of Jonas' disappearance kasi naghahanap pa po sila ng parang puzzle para makompleto lang. Pwede pong mayroon kayong ma-share kina Ma'am Edith at J.L. Burgos at the time, what passed through your office? Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo, kung narito nanay ko, pinagalitan ako eh. Kasi nanood ako ng X-rated. Oh, X-rated. So, kasi yung strict ang parents ko. Sorry. Pero it's a good movie. Maganda direction niya. Tsaka si Ma'am, matibay. Well, istorya ko sa inyo. I don't know. Ang may kasalanan nito si G eh. Where is G? G, where? Inbitado ako. Sa office. Ito, kasi labas-masok sa office ko to eh. Sige lang. Then, she told me about this. Then, sabi ko, parang meron akong konting involvement. Because, I think there was a case file. Hindi ko alam kung it's a search warrant or a case file before my court. Yung incident na ito. Eber Gutescu. I remember the name Colonel Clement. There are other majors. I think dalawang majors pa. Pero,
kinako sila. Sinumpinahan ko yan. Pinapir ko sa husgado under pain of contempt. Hindi sumipot. Walang sumipot. Wala akong nakuha. Kahit na ano. Wow! Sabi ko, ano nangyayari? So, ako naman, as a judge, hanggang doon lang ako eh. Kami kasi, ang trabaho po namin is passive. Hindi po kami active. Kung ano lang ihahain sa amin, tsaka lang namin aaktuhan. We cannot direct an investigation. Hindi ka mukha ng Supreme Court na pag sinabi ng ganito, you obey. So, yun ang involvement ko noon. And then it was rekindled by G. Sinabi ko sa kanya. Kaya siguro ko na-imbitahan dito. Pero, siguro, may part ko rin sa inyo, don't give up. Doon sa mga involved, don't give up. There is always light at the end of the tunnel. At number 2, the truth will set you free. Tungkol naman po sa mga estudyante natin ngayon, tama pa yung sinabi ni attorney, na kailangan involve kayo. Ang tawag sa mo, there should be an advocacy. Tama yun. Habang bata pa kayo, dapat meron kayong advocacy. But don't use the social media for your advocacy. Don't use TikTok. Ay, Diyos kong mawain. Pagka yun ang ginagamit ninyo, nagkakawalang yan eh. Instead na straight na maganda nangyayari, nakikita nyo ngayon, I'm not against Facebook or any social media what. Pero nagagamit na, always have an open mind. Lalo na, sabi nga ni Director, sa mga criminology students and graduates, this is your chance. You want to become a policeman? You want to become a law enforcer? Okay lang. Be a good one. Hindi pagka sinabi sa inyo na gawin nyo. Alam nyo mali, gagawin nyo. That is wrong. Tingnan nyo kung ano tama. Tingnan nyo kung anong nakasaayon sa batas. Tingnan nyo kung ano ang nararapat. There is always be justice. Without justice, wala tayong patutunguhan. You will be the next generation. Alam niyo, 29 years na ako. Mag-retire na ako next year. 70. Serving Angeles City Regional Trial Court for 30 years. Marami na ako nadaanan. Marami na ako nakita. Especially police officers. Marami na akong napatanggal na polis. Marami rin nakitang polis na nangabuso. Please. Wow. Hindi ko sasabihin sa inyo na kayo perfecto. Hindi naman kayo perfecto eh. Pero intindihin lang ninyo kung ano yung tama. State what are those that are, sabihin natin, true. Stick to the facts. Evidence. Facts. Yun ang importante. Sabi niya, evidence. Planting.
Di ba? Oh my God. Well, this happens. Dalawang abogado. Kaya nga po ina-address ko ito sa mga student of Sisters Plus Colleges Foundation. Kailangan po ninyo yan. Siguro, meron din kayong OJT. Di ba nag-OJT din kayo? Yung mga nag-OJT na, palagi ko yung iba dyan, napunta na sa akin, nag-OJT. Sa tinagal-tagal ko rito sa Angeles. So, with that, siguro, yun lang masasabi ko. Masyado na mahaba. Thank you, Judge. We would like to pass it on sa CHR po. Can we hear from you? Hello po, good evening, and congratulations sir and ma'am for this wonderful film. Yung tinanong ni sir kanina kung ano daw yung ipapayo, no? So itong payo ng CHR na ito is palagi namin sinasabi tuwing kami ay may lecture. Paki-stretch out nga po yung mga kamay ninyo. Stretch it out. Hanggang sa pinakadulo. Hanggang sa di nyo na kaya. Okay. Na-stretch out nyo na? Natamaan ba yung katabi nyo? Ito lang ang nais kong ipabaon sa araw na ito sa inyo. Once na lahat ng tao ay may karapatan, may karapatang pantao, pero sa oras na natapakan na ninyo ang karapatang pantao ng iba, tumitigil na rin ang inyong karapatan. Yun lang. Thank you very much. Can we hear from Attorney Erickson? Okay, magandang gabi po, no? Reaction lang siguro. Una, binabati ko yung ating filmmaker, si Sir Burgos. Napaka-powerful ng pelikula, no? Napakalakas, powerful, okay? Ayan, yung binagit natin, tama yun. Ang karapatan mo ay tumitigil sa karapatan ng iba, pero meron tayong tinatawag na, sa batas natin, meron tayong tinatawag na hierarchy of rights, no? Merong karapatan na mas binibigyan at pinakalagahan ng ating sistema pang-hustisya, no? Yung karapatan sa buhay at yung pinakahuli nga sa pinaka-latest development ng ating mga tinatawag nating case law, so jurisprudence, no? Yung karapatan sa seguridad, okay? Ay isang individual o separate at distinct na karapatan na pinapangalagaan din ng ating konstitusyon, no? At ito ay nag-ookupa ng isa sa pinakamataas na posisyon sa mga karapatang pinapangalagaan ng ating sistemang legal sa Pilipinas, no? Sa pandaigdigang batas, ang karapatan laban sa tinatawag nating enforced disappearance ay karapatang kabahagi na tinatawag nating o nakapailalim sa prinsipyo ng jus cogens, no? Ang ibig sabihin nito, ang karapatang ito ay hindi tumatanggap ng anumang derogation sa alinmang pagkakataon, no? Sa alinmang sitwasyon. Kahit may martial law, kahit sa panahon ng emergency, ang karapatang ito ay nananatiling buong buo at dapat pangalagaan ng ating Estado, no? Yun lamang ating siguro masasabi sa legal na perspective pagdating dun sa karapatan sa seguridad at karapatan laban sa enforced disappearance. Okay. Yun lamang po. Narinig po natin ang legal, narinig natin ang pampelikula, narinig po natin ang mula sa eskwela. Gusto ko naman po ma-address yung tanong, Pastora. Salamat po. Bilang isang pastor o leader ng simbahan at bilang isang therapist, ako po ay nag-umpisang mamuno ng isang counseling and therapy program noong naluklok si Ginang Corazon Aquino at na-release ang maraming political detainees. Doon po nag-umpisa yung aking trabaho upang makatulong to rehabilitate ex-political detainees and their families. At lumitaw na po yung iba't ibang problema, kagaya ng sa fine, yung sa mga desaparecidos.
Sa tagal ng panahon na lumipas, that was 35, almost 35 years ago, walang nagbago. Ang nakita ko, parang ako ang nag-iba ng landas, nag-iba ng trabaho. Pero itong ang ating inumpisahan at napanood ko kanina yung napakagandang film, parang nabuhay yung komunidad. Merong pamilya ng biktima na nagre-reach out sa isa't isa. Mayroong witness. Mayroong mga hindi nga lang buo yung pagkakaroon ng community. Pero dito sa atin ngayon, napakaganda ng ating naumpisahan. It's working towards building a community. At sa pamamagitan ng presensya ng mga estudyante, mga kriminal, lalo na mga future pastors, policemen, alagad ng simbahan, mga lawyers, mga leaders, ano pa ba ang pwede nating gawin? Maybe we could start with upholding human dignity sa pamamagitan ng pagrespeto ng karapatan ng bawat isa't isa. Work towards wholeness and healing process. Healing will come when we come together. Hindi lang healing sa biktima o sa mga pamilya nila. Biktima ng torture survivors o biktima, pamilya ng mga biktima ng desaparecido. Kung hindi, kailangan magtulungan tayo. It's a healing of the community. And with that, magkakaroon ng healing ang ating bansa. And that's what I look forward to. At yan ang pinagdadasal ko. Mag-uumpisa sa atin ngayon, mga bata, Gen Z, mga estudyante, at hindi ba po ako baby boomer? Generation X pa lang siguro. Tayong lahat, if we work together, we'll heal as an individual and we'll heal as a family and we'll heal as a community. Alright, dalawa pa pong tanong ang pwede nating ibigay. Get myself to tell you congratulations. It's really more of maraming salamat po for making the film. Kasi there are films that you get out of it happy, you get out of it. There's a certain feeling. But for this, it's a movie, it's a film that really moves you. It's something you can't forget. Kaya maraming salamat po really for making it Direct JL. Thank you very much. And, sorry, I was asked to introduce myself. Ako po si Jewel. At ako po, ang trabaho ko ay para sa mga bata. I'm a children's rights lawyer. And so this brings me to my question to your mom, to Ma'am Edita. Well, thank you very much po for being here, no? And in my line of work, Ma'am Edita, I always tell my clients na, or even the people around them, na sana isang beses na lang natin silang interviewin at after nung pag-interview sa kung anong nangyari sa kanila, hindi na natin balikan pa kung anong nangyari because it causes re-traumatization, re-victimization also, just talking about it. And yet, I see you here. My very first question to my boyfriend when we came here was, grabe, nandyan siya. So, I guess this is more of a personal question to you, no? And only if you're comfortable in answering. Parang, ang tanong ko po ay, how do you get yourself to come here and watch a film that's, for me, as a third person, is so heartbreaking. And yet, you're here, even talking about it over and over as the film has shown us. And then the second would be, again, personal also, no, Ma'am Edita, where do you get your courage to watch that and to talk about it and to keep going after what, is it 18 years already? Maraming salamat po. Thank you very much, Jewel. Thank you for the question. Hindi po madali. Siguro, hindi lang 50 times ko napanood, and every time I watch the movie, meron pa rin impact sa akin. But by God's grace, because I need to be here, I am here. I do not force myself to come. Ito sa mga kabataan, alam niyo mahigit 100 ang witness
nung pagdukot kay Jonas kasi kinaladkad siya mula sa restaurant hanggang sa labas ng mall. Sabado noon, ang daming tao sa mall pag Sabado. Kahit isa walang tumulong. Sumisigaw yung anak ko, tulong, tulong. Aktivista lang ako. No one helped. Kung isa lang, in-extend yung paa, pinatid yon, the momentum would have been cut, hindi sana nadukot yung anak ko. So this is what I say. When help is needed, at the time when it's needed, extend the help. And because I need to be here, I come. It is not easy. But, you know, when you pray, the Lord gives you the strength. And you said, where do I get the courage? I get it from the belief that what has been ordained is ordained because it is for you. It is the best thing that can happen. And this has been ordained. And I pray that the Lord will listen to the prayers and will also help us, the family, celebrate a reunion with Jonas. Of course, we do not know where. So that's where the courage, if it is courage, I don't call it courage, I just call it faith. Maraming salamat po. I think it's such a nice picture because a product of Catholic school, I saw you between two nuns. So sabi ko, ibang klaseng picture po in my head. It really, I guess, gives me hope also to keep going. So maraming salamat, Ma'am Edith. Thank you. And we Pwede ba akong mag-chismis? Yes, please. Chismis ko nanay ko. Kasi nung pinalabas namin yung yung ginagawa kong pelikula, wala silang alam lahat. Hindi nila alam what the story is, how it will end up. Wala silang alam-alam. So yung first time na napalabas kami sa Sinimalaya, sa Ayala Malls, yung very first time, hindi ako nag-imbita ng ibang kaibigan. Ang inibita ko lang yung family. Yung asawa ni Jonas, anak ni Jonas, nanay ko, mga kapatid ko. So sila lang yung nandoon. Aside pa rin sila talagang nanood. So hindi ako nag-invite kasi gusto ko makita nila for the very first time. So nang pagbukas na ng ilaw, I have to speak after. Kita ko na sila, nagbe-breakdown na sila. So it was very heartbreaking for me when I saw them crying. So yung sinasabi mo courage, ayun yung karanasan na yun. Pero I just want to reiterate na sinasabi ninyong matapang ang nanay ko, matapang ang pelikula. But the act of you watching this film is an act of courage in itself. So I would like to thank every one of you. And another thing, sorry, I have to say this, ang pelikula o ang sining can only do so much. Maaari siyang magbigay ng impormasyon sa inyo, maaari siyang magbigay ng mga detalye, maaaring magmulat kahit sa isang banda. Pero ang pelikula ay hindi siya magbabago ng lipunan. Ang magbabago ng lipunan ay kayo, hindi ang pelikula. Kaya I always encourage young generation to stand for what is right. Because it is right and it is for the future. It is for your son. It is for your daughter. It will be for the future. So you really have to make it stand. You really have to make a stand right now. Hindi na pwedeng passive lang tayo. We really have to be active. Magsama-sama kayo, magkaisa kayo, at manindigan. Yun lang po. Last, idugdog ko na lang, ma'am. Dagdag ko na lang po ito. You said the word courage. Alam niyo po mga kabataan kung saan galing yung word na courage? Galing sa Greek words na kor and agere. Kor means heart, agere means to act. So courage really means to act with the heart. So lagi yun nasa isip ko. So kahit nakalaban, kahit naka-uniform, kahit minumura na ako, I act with the heart because that is what is asked of us by the Lord. To act with the heart. That is courage. Ito pong pelikula ko ay very inspiring. Lalo po kay Ma'am Tita because she's giving us inspiration to fight. And not only that, to continuously fight and with hope. Kailangan lagi tayo pag-asa sa mga kabataan. Lagi kasi hindi sa mental health. Yung laging sinasabi po nila ngayon. Ngayon, this should be an inspiration for all of us to fight, to continuously fight. And not only that, even nung nakikita ko po yung film, marami po
kino-cover up pa. Ngayon, ibig sabihin may butas ang batas. Lagi na lang nagko-concentrate sa due process, but the evidence is there. Pwede siyang kalusutan. Marami. Pero sino ba ang gumagawa ng mga batas natin? Kung may election na, dapat alam nyo rin kung sino yung boboto at sino yung gagawa ng mga batas. Ang point ko po rito, ito pong pelikula ay research-based at binigyan po ng X-rated at ngayon po R16. Pero po yung mga pinapasa ng censorship ay misleading, mga misleading films. Meaning, minsan hindi totoo yung mga gagawa nila. Kahit na sasabihin na fiction, may mga mali-maling data na binibigay ko sa pelikula. Pero ito, pelikulang ito at ang mga binanggit ni Direk, maraming mga films na pwede pa natin ipalaganap at mas mabigyan ng kabulatan ang kaisipan ng mga kabataan, lalo na ang mga Pilipino. Lalo na ngayon, ang dami-daming mga issue. And this one, talaga po nagbigay ng inspirasyon si Ma'am Edith at saka po si Direk na sila sa Burgos family, they are continuously fighting with hope. And marami pong salamat dito sa film na ito. Nang hindi kami nagsasalita, that will be heartbreaking for him. We don't want that to happen. Kapag hindi kami nagsalita, hinahayaan namin mawala siya. Hinahayaan namin manalo ang mga dumukot sa kanya. Hindi namin papayagan yun. Kaya kami nandito at naninindigan. Katulad din yung madalas na ako ilang beses na ako na red tag. Itong pelikulang to ay binigyan ng X-rating. Madalas tinatawag yung mga nagrarally na mga aktivista at terorista. Sinasabi, NPA yan, they deserve to die. Pero ako, nais ko lang sabihin, kapag ang manawagan ka ng isang bagay ay hindi masama. Terorista ba ang manawagan ng mababang tuition fee? Terorismo ba manawagan ng pagtaas ng sahod? Terorismo ba ang panawagan na bigyan ng lupa ang mga magsasaka? Terorismo ba kapag sinabing itigil ang paglabag sa mga karapatang pantao? Kaya kailanman ang manindigan ay hindi masama. Kaya merong naninindigan ay dahil merong mali. Hindi masama ang lumaban. Merong mali, kaya lumalaban. At sa puntong yun, narinig po natin ang ating mga panelists, yung alipato, that ember, lumipad, dumapo sa ating lahat. Maraming maaaring gawin na advokasya. Binigyan tayo lahat ng kakayanan ng dakilang manlilikha upang malaman kung saan ang iyong galing. Hindi lahat may boses upang tumayo at magsalita. Ngunit, binigyan ka ng kakayahan sa iyong galing sa sining, sa paglikha, sa pagguhit, sa pagpinta. Kumisan kung kailan walang salita, doon nagsusumigaw ang napalakas na boses ng gusto mong gawin. Konting salita sa pelikulang napanood natin, tayo'y nanahimik dahil tumagos sa ating isip, tumagos sa ating puso. At sana maging simula ito ng ating pagbangon. May 7, pagbangon ng ating pagmamahal. Hindi lamang sa lahat ng nilalang, sa langit, sa lupa, sa karagatan. Pagpumalik ang ating respeto sa lahat ng nilalang, babalik muli ang pagrespeto sa kapwa-tao. Babalik ang dignidad, babalik ang pagmamahal sa bayan ko.
liwanag magmula na gabi ito. Hindi pa po tayo tapos. Manatili po kayo dyan. At sa ating mga... mag-relax muna po kayo. Babalik ako sa aking programa. Maaari ko pong tawagin si Mr. Hillip. Pumanhig po at saka yung ad hoc committee. Kung maaari po ay pumanhig kayo. Hindi po mabubuo ito kung hindi po sa mga kasamahan natin na walang kapaguran. Mga volunteers po lahat. Nagkaroon po ng iba't ibang uri ng reunion sa amin. Kami ni Judge, matagal nang hindi nagkita. Buhat nang hindi na ako pumunta sa korte, hindi na kami nagkita. Judge, may natira sa mga puno. Yes. Nice po natin pasalamatan ang ating mga panelists, ang lahat ng ating mga bisita, sina J.L. Burgos, Mrs. Burgos, Ms. Ivy Lissing, EVP Bustamante, Judge Viola, Attorney Erickson de la Cruz, Ms. Irene Manabat, dahil po sa inyo, kanya nagkaroon ng pagkakataon representing Systems Plus Foundation, ay napanood po natin ang isang nakakaantik at nakakabigay linaw. Bigla tapong may kasalamatan, bigla pong kinabog in kaya katang puso. At baloy naman po, hindi tapos ang lahat-lahat kung walang picture-picture. Sumari po tayo to. Hindi, uupo na lang po kayo, sila po nasa likod para magkasya ang lahat. Yeah. May blocking pa na. Sister, may we call you on stage also, please? Hindi daw ang lahat